Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart. Okay, magandang araw po sa ating mga taga-pakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Warm Heart. Narito na naman po ang programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. Yes, at syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood live sa Facebook live streaming sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po kami sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo ng Evox PBS Receiver app, pwede nyo po itong i-download sa ating Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre po, ang Radyo Pilipinas World Service ay nagkikater din sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Kung kaya't mas pinalakas at mas pinalawak na rin ang nararating ng ating himpilan. Sa pakikipagtulungan po iyan ng Presidential Broadcast Service, ang ating mother agency sa United States Agency for Global Media gamit ang mga pasilidad sa Tinang Tarlac. Sa mga sumusunod po na shortwave frequencies ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Ito especially for our OFWs and seafarers. Kaya baliktad yung oras, no? Madaling araw siya. Para marinig din po ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laot na seafarers. Kung wala silang internet signal, pwede po mapakinggan ng World Service sa shortwave radio sa mga sumusunod na frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At ang Warm Heart, particularly ang Warm Heart program ng Radyo Pilipinas World Service ay mapapakinggan din locally sa ating terrestrial radio gamit ang AM band ng ating sister station, ang Radyo Magazine, 1278 kHz. Nire-replay po ang Warm Heart tuwing Saturday and Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. Ayan. At para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan ay ibabahagi sa atin ni Steph kung ano ang ating paksa at kung sino ang ating makakapanayam. Ang ating paksa para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang pagkakaiba-iba ng mental health consultations, psychological assessment, psychotherapy at fit to work o fit to school assessment. At makakasama po natin ng isang registered psychologist. Ang ating guest po ay nakuha po niya ang kanyang master's degree sa edad po na 21 at nakapasa po siya sa 2023 Board Licensure Examination for Psychologist. Kanya pong sinimulan ang kanyang clinical psychology practice noong 2024 at kumbaga ay nakakuha na po siya ng 2 years of experience sa clinical field. Sa ngayon, siya po ay nagtatrabaho bilang isang freelance psychologist na nag-aalok po ng mental health services. Kasama na po dyan ang mental health consultations, individual psychotherapy, couples counseling,
at psychological assessment sa pamagitan po ng platforms tulad na lamang po ng Now Serving at Facebook. Siya rin po ay isang consultant psychologist para sa mga kumpanya na nagki-cater naman sa overseas Filipino workers o OFWs. Kaya naman very kumbaga swak na swak Yes. sa ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa kanya namang libreng oras o free time, siya po ay nagko-contribute sa academe bilang isang college instructor at siya rin po ay isang advocate for mental wellness bilang isang mental health speaker. Kaya naman, ito na po ang ating resource person para sa edisyong ito ng Warm Heart. Walang iba kundi si Miss Rosel G. Manalo. Miss Rosel, welcome po sa Warm Heart. Hello po, magandang umaga. Thank you po for inviting me dito sa episode ng Warm Heart. I am very honored po to share my professional expertise po. Yes. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak kahit na Sunday, no? Marahil ito ay supposed to be your rest day, Miss Ross. So, thank you at kami po ay inyong pinagbigyan. Ngayon, kagaya ni Steph, nako, marami kaming aalamin sa inyo kasi litong-lito minsan ang iba kung ano yung mga kailangan Totoo nila po yan. pero hindi nila alam. So, maraming gusto humingi ng tulong para sa kanilang mental health. Hindi naman siguro necessarily for diagnosis pero sa iba't ibang purposes, no? So, ang una naming katanungan sa inyo, Miss Ross, may consultation, assessment, therapy. Ano po ba yung pagkakaiba-iba ng mga ito? Okay po, no? So, first of all, yung consultation, ito po yung unang pagbisita para malaman natin kung ano yung pinagdadaanan ng isang individual, no? So, dito natin pwedeng makita yung sintomas, yung behavioral patterns, history ng illness or history ng significant events po na nangyari sa kanya or any stressor, no? So, ang goal po natin sa isang consultation kadalasan is maintindihan natin ang sarili natin, no? Meron din tayong tinatawag na psychological assessment. Sa psychological assessment naman, ito ay mas malalim na pagsusuri po, no? So, ang assessment, pwede pong meron tong mga test na for example, pwedeng test for personality, pwedeng neurocognitive test, no? Pwedeng behavioral checklist po at sasamahan nito ng malalim na clinical interview. So, bali ang assessment po is pinagsama-samang mga impormasyon na maaaring makuha natin sa client. For example, behavioral observation sa bahay, sa school, sa work, o kaya yung school or work performance. No, hindi tayo pwedeng magbase sa iisang data lang lamang. Meron ding tinatawag na therapy or ito na yung maintenance or yung treatment proper talaga, no, para matulungan ng isang tao na bumalik sa normal ang kanyang kondisyon. And finally, yung mga fit to work, fit to school certificate or ito po yung mga clearance. Kumbaga, ina-assess po dito kung safe o kaya mo na bang mag-function sa school o sa work. Okay, so ayan, malinaw yan na ang pagkakaiba-iba, ang consultation dito, inaalam yung mga sintomas, behavioral patterns, history, at ang layunin nito, pangunahing layunin ay maunawaan ang sarili, no? Understanding oneself, sabi ni Miss Ross. Ang psychological assessment naman dito, merong tinatawag na personal test or neuropsychological test. Isinasagawa rin po ang isang clinical interview at pagsasamahin itong mga impormasyon na to para ikaw ay ma-assess. Dito sa therapy naman, isinasagawa yung aktual na to treat, yung treatment kumbaga. At ang fit to work, basically clearance po ito ipinapakita doon sa ating mga institusyon like sa trabaho o sa eskwelahan para malaman kung ikaw talaga ay pwede nang bumalik sa eskwelahan o sa trabaho. Okay, so Steph, meron kang katanungan kay Miss Ross? Miss Ross, kung ang isang tao ay nakakaramdam ng sobrang lungkot o stress, ano po ba yung masasabi natin na step 1 upang mai-address po yung concerns nitong taong ito at alin po sa inyong mga nabanggit sa ating mga dinifferentiate kanina ang dapat
unang mapuntahan? Yan. Okay po. Sa totoo lang, depende po talaga ito sa need ng client. Minsan, kailangan lang niya ng consultation. Minsan, meron kaming tinatawag na short-term therapy naman na kung saan, kung ano yung concern, nasosolve agad namin in just few sessions or pwede rin namang assessment, especially if may referral po from another professional. But in general po, consultation po talaga ang step one kasi dito natin malalaman kung ano pong problema kasi wag po tayo kasi mag-assume na kailangan agad ng ng mahabang gamutan, no. Oo nga. Kumbaga sa consultation, tinitignan kung ang nararamdaman ba natin ay normal stress ba. Baka ito kasing normal stress na to, kaya natin idaan sa pahinga at self-care or i-assess din natin kung kailangan na ba ng tulong ng mahabang treatment plan or tulong galing sa isang eksperto. Okay, ayun. Eto naman, Miss Ross, ano po yung nangyayari sa isang consultation? Kasi sinasabi nila minsan kwentuhan lang po ito sa mental health professional at may sinusunod po kaya na proseso dito sa consultation na ito. Okay po. So, personally, minsan po, sinasabi ko na parang kwentuhan lang talaga tayo para comfortable muna tayo sa session at hindi Mm. nahihiya po ang mga kliyente, no? Although, yes, mukha po itong kwentuhan, pero meron po tayong structure na sinusunod, no? Kaming mga psychologists, para kaming mga detectives dito na habang nagkukwento ka, tinitignan namin kung yung history mo na, yung symptoms, yung strengths, no? Kumbaga, hindi natin ito makukuha galing sa isang kaibigan lamang na nakikinig sa'yo dahil ang mga psychologists po ay meron po silang skill at listening, no? Mhm. At habang nakikinig po kami, nagtatry na rin kami na kumuha ng or maghanap ng ebidensya, no, para alam namin kung paano namin tutulungan ng isang kliyente po. Okay. Mm. Ito naman po, Miss Ross, marami ang natatakot po sa salitang assessment dahil parang, kumbaga sinasabi nila parang exam or test ito, no, sa mga eskwelahan. Ano po ba ang sinusukat dito at kailangan ba itong gawin bago magsimula ang therapy? Nako, yan ang kailangan maging careful kasi kaya laganap ang dayaan sa mga assessment centers kasi ang akala nila pass or fail yung mga assessment na kapag bumagsak sila ay hindi na sila magpo-proceed, no? Mm. So, yung assessment, no, kadalasan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no, na kailangan siya bago mag-therapy. Pero Okay. madalas, oo, no. Layunin kasi nito is maintindihan talaga natin yung pinagdadaanan ng mga kliyente tulad ng mga sinabi ko kanina na possible na ways to assess, no. Kasi ang assessment po ay hindi lang naman ito testing, no. Kahit hindi nagte-test, dumadaan pa rin to sa proseso ng assessment. For example, ako ang ginagawa ko is bago ako magsimula po ng therapy, nagti 3 sessions muna ako of formal assessment. Kumbaga, nag-i-interview lang po ako. Kasi yung testing, ginagawa ko lang siya for formal diagnosis kasi harapin natin ang sitwasyon ngayon. Mahal po talaga ang assessment and minsan Yes. kailangan po natin mag-adjust sa financial capacity ng isang patient or ng isang client. Mhm. Ayun, nabanggit niyo po, Miss Ross, yung laganap na dayaan. Ano po kayo pinag-uugatan nito? Bakit ba nga ba takot na takot sila? Kasi iniisip nga nila na pass or fail, pero paano natin babasagin yung ganoong perspektibo, Miss Ross? Una sa lahat, yung mga test po kasi is may power po talaga sila to determine if nagfe-fake po ang isang nagsagot po ng test, no? And siguro hindi tayo basta-basta magsisimula sa technical eh. Parang we will try to start in using advocacy like
i-break natin talaga yung stigma kasi Mhm. yun yung naiisip nila, kumbaga automatic sa kanila kasi hindi po kasi sila aware kung ano po ba talaga yung para saan po ba talaga yung assessment natin. Ang naiisip agad nila is parang test talaga to na kasi may mga times po kasi talaga na okay, pag bumagsak ka po sa psychological, for example, sa mga OFW, Hmm. kapag nagsa-psychological exam sila, kapag bumagsak, hindi sila tumutuloy, no? Oo, that's Ang true. dahilan naman po kung bakit hindi sila pwedeng tumuloy kasi maaaring hindi nila kayang kontrolin yung emotions nila at kung Mhm. ano yung gawin nila doon sa ibang bansa na pwedeng mapahamak po yung agency na naghahawak sa kanila. Mhm, okey. May mga gano'n ano, very relatable naman sa ating mga listeners na OFW. So, yung mga sinusuri bago sila ma-deploy sa ibang bansa ano, ito yung mga karaniwan na kanilang nahaharap. Punta naman tayo, Miss Ross, sa psychotherapy. Kasi 'di ba, madalas pino-portray sa pelikula, yun nga, yung mga nakahiga sa sofa tapos nagkukuwentuhan, 'di ba madalas nakikita natin yun, nakikita Opo. ko 'to lalo na sa mga American movies, eh, 'no, at saka Yes. series. Pero ano po ba talaga ang ginagawa sa psychotherapy, Miss Ross? Gaano po ba katagal bago po makita yung result ng ganito? Sa totoo lang, akala ko din nakahiga ang mga kliyente kapag nagte-therapy. Pero sa totoong buhay, nakaupo at nag-uusap lang kami harap-harapan. Oo, Minsan nga, nate-tense table siguro lang. 'no? Mm. Ganon. So, bale, ang goal po kasi, ang sa therapy po, ang ginagawa po sa isang psychotherapy ay depende rin po talaga sa case kung ano yung kailangan ni client. For example, pwedeng tuturuan namin yung mga clients na baguhin ang mga maling nakasanayan o negatibong pag-iisip, no? Depende rin po talaga. Meron kaming ginagawang treatment plan at yung treatment plan po na ito ay nakabase po ito dun sa assessment phases na ginawa namin before po kami mag-therapy, no? So, gaano katagal bago makita ang results, no? Of course, hindi po talaga overnight ito, no? But Mhm. depende po ito sa kakayahan ng isang individual na mag-respond po sa treatment. Meron Okey. naman pong mga 3 sessions lang, meron nga pong 1 session lang, okay na kasi aware na sila. Kumbaga parang ang bilis, alam na nila kung ano yung gagawin. Meron din naman po na sobrang tagal, umaabot na po ng 1 taon yung treatment at hindi pa rin, minsan yung 1 taon na yun, hindi, kahit nagte-therapy na siya, minsan kadalasan hindi pa talaga siya ready mag-therapy. Parang ginagawa niya lang as a maintenance, ganun, or again, to discover kung ano ba talaga yung nangyayari, no? Mhm. So, depende talaga sa tao ano, meron yung, ilang session lang nilatag na lahat ng problema 'no, para wala nang itatago at ma-resolve na agad. Meron naman yung Yes. paligoy-ligoy kasi hindi pa niya ma-let go kung ano man yung nararamdaman niya. Mm. Mm. Eto naman po, Miss Ross, bakit po ba talaga hinihingi ng mga taga-HR, no, sa opisina o ng school ito nga tinatawag na fit to work o fit to school assessment? Ito po ba, no, for clarification lang po, ito po ba ay para malaman kung may mental health condition ang isang tao o may mas malalim po ba na layunin nito para sa kaligtasan na rin ng empleyado o estudyante? Okay po. Ang layunin po talaga ng mga certificate or ng clearance natin ay for safety and support, no? Kumbaga, paano ka ba magiging safe at ano ang mga support na kailangan mo galing sa school, galing sa office para matulungan ka, no? Halimbawa, kung ang isang tao ay galing sa matinding depresyon, no? Ang fit to work ay let's say, para masigurado na hindi siya mabibigla sa mga pressure sa work o kaya sa school, no? Na baka maaring mag-trigger ulit ng sakit niya. Kumbaga, ito po ay isang proteksyon sa empleyado. Hindi po ito ginagawang dapat panghuhusgan, no? Hindi porket may nararamdaman ay hindi na po kayang magtrabaho o pumasok ng isang individual. Kasi may mga functioning naman na ano, Yes po. actually meron nga pong term yata na high functioning na major depressive ano, yung nakakapag-function pa rin kahit na meron siyang Yes um, po. mental Mm. condition and also ang alam ko yung mga
may mga bipolar, no? Minsan talaga meron silang highs and ups na doon sa high nila talagang doon nila, for example, as an artist kung bipolar, ito nakikita ko lang naman pero hindi pa ako nakakamit. Pero yun nga, meron po yung kadalasan ang galing talaga nila, yung peak ng season nila to create an art, for example, is yun yung, 'di ba, Miss Ross, yun yung parang high nila. And Opo, then parang later on, productive sila. and then later on, magda-down na naman yung mood kasi yung bipolar, dalawang ano yun moods eh. Okay, eto naman, nagre-reflect lang ako sa mga sinishare kasi ni Miss Ross kaya na dumadaldal ako masyado. Ito naman po, magbibigay po tayo nung example, Miss Ross. Pwede niyo po ba please educate us? Can you share po an example? Kung hindi makatulong, for example, ang psychotherapy sa anger management, for example, kailangan na po ba agad ng consultation o ano po ba? Paano po yung mga cases na ganito? Okay po. Of course, again, we will start with consultation muna po talaga. Kasi Okay. marami pong pwedeng rason kung bakit hindi makatulog at meron pong kakayahan ang mga mental health professionals like psychologists na i-determine kung ano po yung mga maaring rason bakit hindi laging for example, na hindi makatulog or laging galit ang isang tao, no? So, kapag galit naman, pwedeng kailangan niya na pala ng gamot ng psychiatrist, no? Mm. Or baka naman nagagalit siya kasi may mga stressor siya at home na or at home, at school, at the office na nagko-contribute sa anger niya. Malay mo ang kailangan niya lang pala is magpahinga talaga, magbakasyon or lifestyle change. Yung mga ganong mga incident kasi minsan kasi may mga clients po ako na hindi talaga nila alam bakit sila nagagalit. Tapos kapag na-discover namin kung bakit sila nagagalit, ito lang pala yung kailangan nila, no? Hindi Oo. po sa lahat ng oras psychotherapy, no? Kasi again, psychotherapy is expensive din naman po kasi and really requires a lot of effort. So kung as much as possible, we try to accommodate po according sa needs ng isang client. Mm. Eto naman po, Miss Ross, kung ang isang tao po ay gustong, kumbaga, mag-apply ng leave po, no, sa trabaho dahil sa burnout, alin po sa mga nabanggit po natin, yung mga na-discuss po, no, ang kailangan niyang i-take, makuha para maging valid ang kanyang Oo. medical certificate? Ayun. Yan. Okay. So, ayan, madami ako nagiging cases na ganyan, no? So, again, start po tayo sa consultation. At sa consultation po na yun, meron po akong ginagawang clinical evaluation, no? Yung clinical evaluation po nun, ang layunin nun ay ma-determine po kung ang pagod po na nararanasan ng isang individual ay abot na ba or qualified na ba sa masasabi nating burnout, no? Tapos kapag doon na rin natin i-identify kung ano yung mga need ng client, no? Para masolusyonan yung burnout na nararanasan niya, no? Kami ay maaari kaming may kaming tinatawag na mental health certificate po na minsan ginagawang rekomendasyon para sa leave. But of course, no, hindi po kami pwedeng bumase sa isang consultation lang. I mean, pwede pong one session, pero hindi lang po kami pwedeng maniwala sa interview lang, no? Mm. Kaya minsan kailangan namin mag-administer ng a little bit of tests lang naman na short, mga maikling test lang, no? Mhm. Kasi paano kung excuse lang pala nila yun para Tama. makapagbakasyon, para Mm. That's makapag-leave. true. So, kailangan, i-protect din namin yung integridad ng profession namin, no? That's true. Mamaya tuwing meron na lang manghihingi
sa psychologist or sa mental health Yes. professional, hindi rin naman po tama yun. Parang attack naman yun sa ano ba, work ethics ng taong Yes humihingi po. ng ano. Parang hindi na yun mental wellness. That's your work ethics na, di ba? Ano, gusto mo ba na ganoon ka makilala ng iyong mga workmates? Hindi naman, Oo. di ba? So, kung gagamitin natin tong dahilan ay yung makatotohanan, di ba? Opo. Nasabi niyo po, Miss Ross, na meron kayong tinitignan na mga siguro ito ay checklist para ma-consider na ang isang burnout ay burnout na nga talaga. Eto po, disclaimer lang, hindi ko inaalam para mapeke, no? Pero eto, Miss Sige po. Ross, ano po ba yung tinitignan para ma-consider na ang burnout ay burnout na talaga? So, masasabi natin, usual na nakikita kong cases or nare-receive ko pong cases is masasabi nating burnout ay kapag hindi na po siya nakakapag-function sa work. So, etong work na Okay. to, maaring gustong-gusto niya tong trabaho na to, masaya siya kapag nagwo-work, pero sa sobrang saya niya hindi na siya nagpapahinga. Sa sobrang saya niya nag-a-answer na Mm. siya ng outside work related concerns, sumasagot sa chat, ng group chat, ng work group chat, ganun. So basically, nagtatrabaho ka pa rin outside the office hours. So yun yung mga isa sa mga signs, no? Yung maaari din nating makita na yun nga bumababa yung work performance niya, may decline na sa trabaho, or sa school, no, hindi niya na nade-deliver yung sa work naman, hindi niya na nade-deliver yung mga expectations. Tapos sa school naman pwedeng bumababa ang grades or hindi na po nakakapasa on time ng mga assignments, ng projects kasi wala na pong motivation, no? Okay. Kumbaga sobrang pagod na siya to the point na even yung pagod niya hindi niya ma-recognize na napapagod na pala ako, na kailangan ko lang pala magpahinga, no? Mm. Okay. So, eto naman po, dito pa rin tayo sa pag-i-issue ng medical or itong certificate na tinatawag niyo, kasi ito yung tanong ni Steph is kung gustong mag-leave, paano yung kailangan na gawin para ma-validate yung medical certificate ay talagang tatanggapin ng isang institusyon. Naalala ko lang kasi meron pong isang psychologist din na consult. Ito, i-share ko lang, Miss Ross. Mag-off topic lang tayo ng konti. Pero related pa rin po ito. Naalala ko lang. Meron daw po kasing case kung saan ang isang psychologist ay gumawa ng psychological consultation certificate para sa isang client na isang estudyante ng universidad. Tapos, ito po ay para sa legit na mental health concern. Yung recommendation daw po to rest ay ginawa ng professional psychological evaluation at clinical judgment. Pero nung sinumite ng estudyante itong certificate na ito doon sa universidad, vinalidate po nila, and for some reason, ang sabi daw ay kailangan manggaling yung certificate sa medical doctor para ma-recognize ng university. Ano po ang inyong masasabi sa ganitong klase ng policy? Ibig Mhm. sabihin po ba ay may mga pagkakataon na ang ini-issue ng psychologist or psychiatrist ay hindi nire-recognize pero hinahanap pa rin ang, for example, medical certification from yung mga doktor na yung sa physical naman. Paano ba ito, Miss Ross? So actually that's an ongoing issue po in our field, no? Mm-mm. Qualified naman po kami to give mental health certificate or medical certificate po. To be exact, mental health certificate talaga yung Mm-mm. tawag namin, no? Yes. We are qualified to do so. It's just that there are a lot of marami pong institution ang hindi po talaga nare-recognize na pwede rin pala manggaling sa isang psychologist ang
mental health certificate, no? So, to address the issue, I think dapat magsimula muna tayo sa clarification na ano ba ang pinagkaiba ng isang psychologist sa isang psychiatrist. Kasi, to be honest, no, minsan mga nag-i-inquire po sa akin, no, ang una nilang sinasabi, nagre-reseta po ba kayo ng gamot, ganyan, or parang Yes. minsan tinatawag nila akong doc, or parang sasabihin nila kailangan ko po ng psychiatrist or ganon, kahit na hindi naman po talaga ako psychiatrist, no? So, Mm. yung ganong awareness muna po and psychoeducation talaga, and at sana ma-educate din po ang lahat ng institusyon na nandito, na yun nga, qualified din naman kami, no? Mm. Ilang True. po from a psychiatrist talaga. Okay. All right, Steph. Mm. Miss Ross, alam naman natin na medyo, kumbaga may kamahalan, no? Ang mga services po, no? O at least binabayaran po itong mga serbisyong ito. Meron po ba nga mga paraan para makakuha, no, ng ganitong services na abot kaya o libre para po sa ating mga kababayan? Okay po. Actually, nakakalungkot nga po, at sa totoo lang, no, hindi naman po kasi sa lahat ng oras mag-a-adjust po yung mga professionals na babaan yung rates para lang makatulong, no? But Mm. meron po tayong mga government institution tulad ng National Center for Mental Health at PGH po, na nag-o-offer po ng mga outpatient services, no? So, meron silang psychological assessment, meron consultation, psychological assessment, tas ang NCMH, meron silang therapy, no? Meron ding ino-offer po ang PhilHealth na mental health package na pwede rin pong i-avail, or kapag emergency at hindi na po talaga kaya, hindi na po talaga alam yung gagawin, no? Pwede po tayong tumawag sa mga crisis hotline, no? And aside from that, meron naman po din tayong mga professionals na nag-o-offer talaga ng pro bono services, no? So, hahanapin lang po talaga sila, no? Aabangan lang, no? Okay. Mm. Okay, Miss Ross, doon naman tayo sa, bago po ang inyong final message, yung issue po ng privacy. Kasi minsan kaya rin nag-hesitate na makapagpa-consult o magpa-consult yung ating mga kababayan na gusto ring humingi sana ng tulong sa mental health professional is because nagwo-worry sila na baka yung sabihin nila sa inyo ay, for example, sabihin sa magulang kung ito ay estudyante, o 'di ba? So paano po yung privacy? Gaano po ba kahigpit? Paano natin mapoproteksyonan itong mga tao na ito, and saan po humihinto yung privacy kung meron po bang cases na kailangan i-waive muna yung privacy, for example in cases of crime, parang ganoon, paano po ito? Okay po. So, ang confidentiality and privacy po ay ito po ang pinakamahalagang ethical standard po sa profession namin. Maaring kapag hindi ito nasunod, maaring matanggalan po ng lisensya ang mga professionals, ang mga psychologists po, no? So, Hmm. ang ibig sabihin po ng confidentiality and privacy po ay ah, lahat po ng sasabihin natin sa isang consultation ay mananatili lang po dun sa consultation, no? Kung mga nagbibigay naman po kami ng mga informed consent to inform po Mm. ang ating mga clients, no? Sa mga minors naman, for example, ano kasi, sa mga minors, ang binibigay namin is assent form. Ibig sabihin, ang consent form po ay binibigay po namin sa parent. Nag-a-ask po kami ng permission kung pwede po naming kausapin yung anak nila. At yung assent form po is ini-inform po namin yung bata na ito yung gagawin namin sa kanila. Pero dun nakalagay po dun sa assent form na, for example, yung bata may secret po, no? Kasi ang protocol po talaga is kung ano po yung napag-usapan sa consultation ng isang minor, kailangan po namin ipaalam yun sa parent, no? Okay. Pero may mga times na syempre ayaw nga nung minor na yung anak na
sinasabi, nakalagay naman yun sa assent form na kung meron kang secret, pwede natin i-keep yun as a secret, no? Kumbaga, rerespetuhin po natin si minor na client kung ano yung secret niya kasi baka mamaya very sensitive information po yung secret niya na hindi niya kayang sabihin. So Mm-mm. kailangan nandun pa rin talaga yung respect. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi na talaga natin sasabihin sa parent. Kumbaga hindi natin sasabihin mismo agad-agad sa parent, but i-encourage natin yung client na or tutulungan natin na paano mo ba to sasabihin sa parent mo para maintindihan ka nila, no? Kasi yun din ng kadalasan sa mga parents kasi gusto nila nalalaman nila ang lahat, no? Lahat ng nangyayari sa anak nila pero hindi po kasi pwedeng ganun, no? Mm-mm. While the grounds for breaking the confidentiality naman po is ayun, if and only if we will only break if and only if kapag may suicidal ideation po, Yes. merong harm to self, harm to others, homicidal tendencies, no? At kapag mandated po ng court na magpa-assessment or magpa-therapy or magpa-consultation po yung isang client. Okay, okay. Thank you for that. Miss Ross, may katanungan ka pa, Steph, kay Miss Ross? Siguro yung final message na lang, no, mula kay Miss Ross. Ano na lamang po ang inyong mensahe para sa mga tagapakinig ng Warm Heart, no? Syempre patungkol pa rin po sa kalusugang pangkaisipan. Go ahead po, Miss Ross. Okay po. So, ang gusto ko lang sanang sabihin is ang paghingi po natin ng tulong ay hindi po ito tanda ng sign na mahina ka or weak ka, kundi mas matapang ka pa nga kapag humingi ka ng tulong, no? Hindi mo kailangan isaluhin lahat ng burden sa iyo Mm-mm. lang, no? Meron pong mga professionals na pwedeng tumulong or nakahandang tumulong para sa iyo, no? So kasi ang mental health part talaga siya ng health natin, no? Hindi lang dapat physical health or social health ang inaalagaan natin. Ang dapat tinitignan natin siyang buo kasama ang physical, social, emotional, mental, no? So, kung ikaw kaya mong alagaan yung sarili mo kapag may lagnat ka, I'm sure kaya mo ring alagaan ang sarili mo kapag may mental health problems ka, no? Gusto ko lang na tandaan po ng mga viewers natin na ang isang tao ay mahalaga po at for sure may pag-asa yan, no? Mm-mm. Thank you. Miss Ross, last na lang, saan po kayo Oo. pwedeng hanapin or contact details nyo po, website, Facebook page, sakaling meron po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang gusto pong dumulog sa inyong serbisyo? Okay po, maraming salamat po. Ako po ay makikita sa Facebook po. Ang Facebook ko po is Miss Ross, that is ROSS registered psychologist. Okay. Maraming salamat po, Miss Ross, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayo. Sana hindi po ito ang una at huli nating pag-uusap. Salamat po. Thank you po. Thank you. Yan po si Miss Ross G. Manalo, isang registered psychologist. Kaya po ibinahagi sa atin ang pagkakaiba-iba ng mental health consultation, psychological assessment, psychotherapy, at yung fit to work or fit to school assessment. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude.
Gratefulness. Joy. Appreciation. Attitude. Of gratitude. Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. Yes, sa punto pong ito ay narito na ang ating attitude of gratitude. Si Steph po ang magbabahagi ng mga tanong na nakakapag-facilitate ng Grateful Heart. Una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli nating katanungan, what can I celebrate today? Okay, sige Steph, mauna ka muna. Ayun, saktong-sakto kasi kakasira lang nung laptop ko. Gusto ko yan, Steph. Oo, kasi backgrounder lang, no. Kasi nung Friday tuloy, Thursday, no, yung last working day ko before yung days off ko. Nagagamit ko pa nung Thursday ng mga hanggang 4 p.m. yung laptop ko. Yes. Napahinga na lang ilang oras. Syempre, umuwi ako eh. Tapos, nung tinry kong buksan, no power na. Naku, kinabahan ka na, Steph. Kinabahan na ako nun. Oo, edi syempre, ito namang si ate mo girl, nag-Dr. Google na naman, no? Uy, pero si Steffi, techie po si Steph. Kaya medyo bilib ako dyan pagdating sa mga ganyan. Nag-Dr. Google ako at hinanap ko talaga kung ano yung possible reason kung bakit hindi ko mabuksan yung laptop ko, pati charger. Bumubukas lang ng konti yung ilaw kapag tapos mamamatay na maya-maya. So napaisip ako ano kaya yung mga possible. Hindi naisip ko na motherboard na yung sira. Hindi syempre bilang kami, hindi kami sa software issues no, medyo okay pa ako noon. Pero kapag yung hardware na, parehas kaming nagulantang ng nanay ko, sabi niya, ay nako, bumili ka na ng bago. Ganun kagad siya. Sabi ko, kapag kaya naman na medyo mura, no, yung paggawa sa motherboard, i-push na kasi mahirap din na bumili agad-agad, no, medyo malayo pa yung mid-year bonus, no. Although malapit na mag-May, pero malayo pa din, no. Saka kailangan may magamit ako for the coming days, no. Syempre, no, nagdesisyon na ako umagang-umaga, no, tinapos ko lang yung ilang work-related naganaps ko. And then, talagang gumayak na ako papunta sa pagawaan. Sa Malolos lang din naman. So, syempre, doon talaga na-test ang patience ko, no? Kasi, inabot ng 7 hours. So, oh my God, Steph. So, anong ginawa mo sa 7 hours na hinihintay mo yung laptop para maayos? Binantayan ko talaga. Mamaya, baklasin yung tapos itakbo. Minsan may mga ganun eh. Oo, kasi meron na, may fear kasi minsan na baka sabi nila yung kakahuyin daw eh. May fear kasi na ganun. Although, nakita ko kasi, kaya may tiwala din ako sa shop na ito dahil nakita ko yung picture ng prof ko. Oo, yung prof ko dati nung college na nagpagawa siya doon. Sabi ko, safe to kasi bakit ililitaw ng prof ko yung pagbumuka niya doon kung hindi legit? Siya na ang nag-vet, no? Oo. So, di pinuntahan ko na and thankful naman ako kasi naayos yung motherboard. Kaso nakakita pa ng isa pang sira, no? Nung nabuksan na yung SSD, yung pinaka memory, no, nadali din, na-corrupt. Di syempre, sabi ko, buti na lang talaga nilipat ko na yung mga files ko sa thesis bago pa nangyari ang lahat ng to. Yan ang ipinagpapasalamat natin, Steph. Lahat nalipat ko, yung mismong paper na may latest revisions ko, yung transcriptions, yung, kasi content analysis yung thesis mo. Oo. Kaya, pati yung mga tables na ginawa ko, yung pagko-code, buti na lang na-save kong lahat bago nangyari ang nangyari sa laptop ko. Kung hindi talagang siguro
Iyak ka. Oo, iyak talaga ako noon. Pero, Masakit yun. oo, yung mga Yung nabura pagod mo, no? yung mga nabura lang sa akin, yung mga SOCMED files ko lang, okay lang yun kasi magpo-post naman ako ng bago. Hindi ko yes. na ipopost yun. Mm. So, buti na lang talaga, no? Kahit paano, kahit inabot ng 7 hours, ay, ayan, nagamit ko ulit ang aking laptop. Yun ang aking pinagpapasalamat dahil kung hindi, mahalaga kasi yan sa trabaho yung that's laptop true. dahil syempre bukod sa pagsusulat ng scripts ay tayo rin ay gumagawa ng video editing, Yes. audio editing. Yes. Kaya very yan, kumbaga very vital yan, essential sa mga media person Mm-mm. yung pagkakaroon ng laptop. And although pwede ko na kagatin talaga yung alok ng nanay ko na bibilan Nang bago. Oo. pero kasi naisip ko din na bibili nga ng bago walang kasiguraduhan kung magagamit ko ba for video editing. Oo kasi nga, sabi no? nga Kasi sa may akin, mga specific specs ang laptop para sa video editing oo, buti na lang nakatok ako ng isa nating kasama dito. Oo, yan mga techie yan. Oo, sabi Shout out kay Erwin Peñalo at Oo. kay Leo Magpayo. Oo, sabi, wag ka munang bumili ng bago at baka hindi mo rin naman magamit sa video editing. So, nakinig ako. And worth it naman, no, kasi sabi nga sa akin, no, mura pa yung 5,000 5,000, dalawang pagawaan na yun. Yung sa motherboard, saka yung SSD. Mura na daw yun. Kaya, sulit pa rin, no? Oo Sulit nga. pa rin, no? Kaysa nung gumas kami ng more than 20,000 o baka umabot pa Oo ng nga, 30 sa impulse buying, no? Na Totoo. pagbili ng laptop. Syempre, shout out din, no, kay mother kasi Yes. although hindi natuloy yung pagpapautang niya sa akin for nautangan ko pa rin siya kasi yung pampagawa, sabi ko, naku, pasensya na, nakautang na ng ganong kalaki. Hindi ko naman alam na masisira yung laptop ko kasi hanggang alas 4 ng Thursday Gumagana pa. kaya talagang na-shock ako nung sabi ko, pinindot-pindot ko na. Ayaw Wala. bumukas. Hindi carry. So, ayun, thankful ako na ayan, may magagamit pa ako. Although, syempre, bibili pa rin naman ako ng bagong laptop or at least yung second hand na may specific specs na kailangan ko for work. Bibili pa rin ako as reserva kasi you never know. 'Di ba? Hindi mo masasabi kung hanggang kailan ang lifespan ng laptop. Oo. Buti ito na extend. Na-revive pa. Na-revive pa, no? Pero di natin alam Kaya Sinipr na Steph. Oo, kaya dalang-dala na ako dyan, no? Bibili pa rin ako para just to be sure, no? In the future, no? Kasi hindi natin masasabi talaga kung gagana pa, at least may spare, no? Siguro kailangan kong gawin, i-recopy ko, i-duplicate ko lahat ng files ko, kahit paulit-ulit para at least, no? At least yung pinaka-importante, kasi dun sa desktop ko, makalat talaga yung previous desktop ko pinaka-importante lang sa akin dun yung thesis kasi yung scripts ko sa hard disk ko na nilalagay. Masakit yun. Parang ako ang sa'yo, Steph, nung sinabi mo yung buti na lang nag-save ka. Kasi yung latest, ang hirap talagang gumawa ng panibago kapag Oo. nagkataon. Kasi yung latest revision ko, nakalatag na lahat ng quotes from yung resource persons ko, nakalatag na at hindi lang ako makahanap ng oras na pero kung nabura din yun, nako, ulit. Yung workflow mo ba, ang hirap bumuelo kapag ka ganoon Ayaw mo minsan ng ibang, yung focus mo dapat nandun lang para maganda yung gawa. Oo. Sayang naman yung output mo na naigawa mo na kung hindi mo yun na-save, di ba? Kaya nga. Yung sakit sa effort nun. Tignan mo, shout out lang natin si Marco Polo. Good morning, favorite segment, Attitude of Gratitude. Tama po, mother mo, Steph. Bili ka na po ng bagong laptop. Sana all sinasave. Eto pa, may comment siya. Ay, na-burnout po laptop nyo, madam. Ay, Na-burnout po ang laptop mo, madam. Ay, nako, papaldo na kasi ata to si Marco Polo. Naamoy na rin ang laptop ni Steph na malapit na po yung mid-year bonus. Ay, oo, baka, no? Pero, yan ang susunod nating ipagpapasalamat, Steph. Oo, yan ang sigurado pagkadating ng mid-year bonus. Oo, Ayan. So, yun yan. ang aking sharing for Attitude of Gratitude, no? Talagang nataon, no?
sa aking masasabing test of patience talaga, no? Pero si Steph, mahaba naman po ang pasensya niyan kumpara sa akin, no? Kaya hindi ako magtataka kung mapagpapasensyahan niya yung 7 hours. Dahil alam ko naman ang kanyang character. Eto naman sa akin, gusto ko lang magpasal kasi recently, pag nakakahanap ako ng actually naman masyadong maraming time, pero pinipilit ko lang magka-time kasi nabasa ko na sa dalas daw natin minsan mag-AI, hindi na tayo nag-iisip, Steph. Yung alam mo yung, at saka yung trabaho na, yung mag-take in lang ng news, mag-take in na, actually tayo pa nga minsan nagpo-produce pala ng news, ano? Oo. So yung mga ganoon, yung usual mong ginagawa at routine mo, minsan naka-default yung utak mo. So, hindi na nakakalikha ng bagong wirings yung utak kasi hindi na tayo masyado nag-iisip. Nag-iisip pa rin naman tayo, pero yun kasi yung usual nating ginagawa. Alam na natin yung, kumbaga, flow ng gagawin. So, nagbasa ako ng isang libro. Ang sasagutin ko sa tanong ni Steph is, ano ang pinaka-recent na libro na binasa mo, na ipinagpapasalamat mo. Meron kasi naging guest last time sa Usap-Usapan at si Palangka awardee, si Miss Joanne Sagaok na taga Kalinga. Medyo close yung heart ko sa Cordillera kasi nag-aral ako sa Baguio eh. So, na-curious ako sa libro niya. So, nag-avail ako nung Kalinga, Memoir of a Village Girl. Tapos alam mo, Steph, natuwa ako doon sa mga essays niya kasi super relate as a probinsyana like me from Batanes. Yung kinukwento niya doon kung kailan unang nagka-jeep sa lugar nila, kailan ba tumutubo yung mga grass na ginagamit sa pangwalis. Kasi yung Kalinga, maano sila sa ganun yung durable na walis tambo. Alam mo yung mga ganoon, parang nung binabasa ko yung libro niya, nagka-nostalgia ako para sa, alam mo yun, para sa isang village girl din na katulad ko. So, kung mahilig po kayong magbasa ng mga libro na nakaka-nostalgia, siguro pwede kayo. Pwedeng pahinto-hinto yun kasi mga essays lang naman. For example, makaupo ka lang 15 minutes or actually nga, mga 5 to 10 minutes lang. Siguro kaya niyong tapusin yung isang essay. Tapos marami kayong matututunan kasi alam nyo, ni-review yun ng international na mga authors din at natutuwa sila kasi nalalaman nila yung mga experiences ng mga Filipino village people, no? At yung kultura, makikita mo doon. Nakakatuwa. Basahin nyo na lang para makarelate kayo. Kung kayo po ay mahilig lang naman na magbasa, syempre hindi ko naman po ito ini-impose dahil iba-iba naman po ang hobby ng mga tao. Pero ayun, natuwa lang ako doon. Siguro nag-resonate siya sa akin dahil ako din po ay isang probinsyana. Hindi mo na ako mag-a-announcement, Steph, in the future na lang tungkol dito. Pero pag alam ko nan, sigurado na. Pero meron akong sasabihin sa mga susunod na araw. Pagka may black and white na, saka na ako magsasalita. Mahirap po ma-jinx yung mga pangyayari na hindi pa nangyayari dahil lang vino-verbalize mo, diba? Minsan ganoon May naniniwala ako sa ganoon. So until it's on black and white, then let's park that muna. In the meantime, sige, diretso na ba tayo? Kasi sayang yung mga public service announcements. Sige, go ahead, Steph. Ayun. So, yung una nating PSA, manggagaling sa Child Fam Possibilities Psychosocial Services, no? Dahil meron silang kumbaga yung mga courses, no? Katulad ng course on whole school mental health approaches for school counselor associates, no? So, kanila po nga tinatawagan lahat ng guidance advocates, educators, school administrators, child protection officers, and student affairs professionals dahil meron silang kumbaga yung mga series of webinars, no? At iniimbitahan po yung mga nabanggit na mag-enroll sa kanilang professional certificate course. Isa po nga deep dive, no? Designed to build real competency and help you stay
ahead, no, para po yan, no, sa mental health support system sa mga paaralan, kasi alam naman po natin, no, na karamihan, no, base na rin sa naging pag-aaral ng World Health Organization, talaga mga kabataan, mga kumbaga yung mga teens, no, to young adults talaga yung tinatamaan, no, ng mental health conditions. Kaya mahalaga po na merong sapat na suporta mula sa mga paaralan para kahit paano po ay bukod sa makapaglabas, no, ng saloobin na itong mga estudyante ay mabigyan sila ng tamang suporta, tamang mga hakbang para po ma-address yung kanilang mga mental health related concerns. Pangalawa naman, galing sa Kahilom Psychological Services dahil meron silang Employee Mental Health and Wellness Program na kanila pong inaalok, no, at ito po ay isang programa, no, para sa kapakanan, no, tulad very obvious naman dun sa title, no, kapakanan at kalusugang pangkaisipan ng ating mga manggagawa, na very timely kasi malapit ng mag-May 1, no, araw ng paggawa, no. So pwede pong mag-avail, no, sa Kahilom Psychological Services nitong program na ito, no. Siguro maganda ito para sa ating mga HR diyan, no, HR personnel, na syempre sila po yung talaga nilalapitan ng ating mga employees kapag meron silang mga concerns. Para naman sa pangatlo nating PSA, galing to sa eye care training and seminar services, na meron silang webinar sa darating na May 22, 2026 na pinamagatang Emerging Adulthood and Occupational Stress, Preventing Burnout Before It Begins. Ayan, tulad ng aking nabanggit, May 22 po yan from 9 a.m. to 11 a.m. Bale, 2 oras lang naman ito, no? Para dun sa mga early birds dyan, meron po nga registration fee na nagkakahalaga po ng 80 pesos until April 30, no, this week. Yan, para dun sa mga gusto makatipid, syempre, no? Kasi ang original price nila, mura din naman, 150 pesos, no? Pero sayang din yung 70 pesos, no? So, para dun sa mga nagtitipid dyan, magbayad na, no? Mag-register na ngayon na. Meron silang e-certificates na ipoprovide naman para sa webinar na ito. Kaya dun sa mga nag-iipon, no, para sa kanilang credentials, ay pwede po sa inyo ito. Para sa pang-apat naman po nating PSA, galing naman sa PsychStart Psychological Academic and Art Services, dahil meron po silang creative approaches in counseling and therapy, dahil dadalhin nila po yan, no, ang workshop na yan, yung workshop series na yan sa Mindanao State University, General Santos City sa May 15 to 16, 2026. 2-day workshop po ito na nag-explore sa creative and integrative, no, na approaches sa counseling and therapy, kung saan ma-equip po yung mga participants, no, ng practical tools na pwede pong mai-apply sa real life settings. Ayan. So, ayan po, collaboration ng PsychStart at ng MSU General Santos, no, para mapalakas po yung mental health practice sa rehiyon. At para sa panghuli nating PSA, galing naman ito sa Educational Counselors and Psychologists of Asia Pacific, dahil para po sa kanilang 50th anniversary ay magkakaroon sila ng learning session series, no, na crisis prepared communities, no. So ito yung mga series po ito ng learning sessions. Starting po yan ngayong Mayo, ay kanila pong binubuksan ang pintuan para sa mga members and non-members na gusto pong makiisa sa 50-year legacy ng mental health leadership sa Asia Pacific. Imbitado po dyan, no, counselors, mental health practitioners, and allied professionals na kumbaga ay na mag-participate dun sa isang series po of learning sessions on the Continuum of Care Framework. Ito po ang programa na ito, layon po nito na ma-reinforce ang isang integrated system ng care within the communities. Yan, from prevention, early intervention response, and stabilization and transition support.
So, ayan po, no, kitang-kita meron po mga QR codes at kita din po sa ating screens yung, ano ba, yung mga pag-aaralan, no, dyan sa learning sessions na yan. So, yun lamang ang ating PSAs para sa araw na ito. Maraming salamat, Steph, sa iyong mga public service announcement. Naku, wala na po tayong oras. Magpapasalamat muna po tayo sa ating mga nakasama sa technical side, syempre kay Ma'am Susan Aizon sa Master Control and also Leo Magpayo. And sa ating Warcast kay Justin Osias. Antabayanan niyo po mamayang 3 p.m. ang Diskarteng Wais ni Leo Magpayo. Hanggang sa susunod po na episode ng ating palatuntunang Warm Heart, ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman, si Steph Vicente. At ito ang Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan